Balita ko, Luna, nagkakamabutihan daw kayo nung lalaki sa bukid. Ano nga ulit ang pangalan nun, Jerome? Si Dave Hutay. Ah, totoo ba yun, Luna? Hindi naman po, Chong. Magkaibigan lang naman po kami ni Dave. Natutuwa lang po ako sa pakikisama niya sa akin. Huwag ka na mag-deny. Nakita ko kung paano kayo magtitigang dalawa. Hindi ka naman magtingin na magkaibigan lang, Luna. Baka naman gusto mong pumili ng mas maayos kaysa lalaking yon. Ikaw nakapagtapos ka at maganda ang trabaho mo. Yung isang yon, di hamak na, magsasaka lang. Hindi naman yata tamang diktahan mo ang anak ko, Junior. Ang anak ko ang magdidesisyon kung sinong gusto niyang papasukin sa buhay niya. At saka isa pa, huwag kang mangmaliit ng iba kung wala ka rin namang ipagmamalaki. Isipin mo muna kung nasan ka ngayon, bago mo maliitin ang magsasaka lang na sinasabi mo. Siguro po, huwag muna tayong magtalo sa harap ng hapag. Respeto po natin ang biyaya ng Diyos. Tama ka dyan, Luna. Dahil dyan, gusto ko na rin sabihan ang nanay mo na nasa pamamahay ko kayo at ako ang nagpo-provide ng pagkain na yan. Kaya respetuhin niyo rin ako dahil ako nagpapakain sa inyo ngayon. Anong sabi mo? Pamamahay mo? Baka nakakalimutan mo ang ate ko ang bumili ng lupa at nagpatayo ng bahay na to. Hindi naman mapupunta sa iyo to kung hindi siya namatay. Tama na! Kung saan na napunta ang usapan. Pinag-iingat lang namin ni tatay si Luna mula sa Dave na yon. Hindi niya pa lubusan kilala ang tao. Pati na rin ang lolo niyang si Benedicto. Bakit? Ano bang meron sa kanila at gusto niyo akong palayuin? Dahil mamamatay tao sila, Luna. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Ay, grabe! Narinig niyo ba yon? Mainit-init agad ang unang eksena natin. Wala mang presence ng aswang, pero ramdam mo agad ang tensyon sa hapagkainan. Aba, hindi lang simpleng usapan to tungkol sa pag-ibig eh. May halong pamilya, dangal, at... Teka lang, mamamatay tao? Tama ba yung narinig natin, Pao? Nga, Poy. Grabe naman yung bitaw ni Chong Hunyo sa dulo. Parang bomba sa gitna ng katahimikan. Alam mo yun, Poy? Sino nga ba talaga si Dave? Sino nga ba? At yung lolo niyang sa Benedicto? Sino yon? At bakit ganun na lang ang galit ni na Hunyo at Jerome sa kanila? Siguro may iba pang rason. Pero sa totoo lang, Pao, nakakabilib din si Luna. Ha? Sa kabila ng tensyon at panghuhusga, nanatili siyang mahinahon. Kung ganyan ka magdala ng emosyon, baka nga mas kilala niya ang sarili niya kaysa sa akala ng lahat. Tsaka sobrang bait nila ng nanay niya, not to judge Dave, sa kabila ng antas ng buhay nito, di ba? Right! Tsaka tama rin ang sinabi ng nanay ni Luna, ha? Huwag kang mangmaliit ng kapwa kung wala rin namang ipagmamalaki or kahit pa may sinasabi ka sa buhay, huwag na huwag mong mamaliitin ang mga magsasaka. Kung wala sila, wala kang kakaining bigas. Kaya naman mga listeners, huwag kayong bibitaw. Kasi mukhang hindi lang simpleng love story to. May mga lihim na unti-unting lalabas at tiyak may mga aral tayong mapupulot sa mga susunod pang tagpo. Abangan natin kung totoo nga bang magkaibigan lang sina Luna at Dave. O may mas malalim pa silang pinagsasamahan. At higit sa lahat, ano nga bang madilim na nakaraan ang pilit itinatago ng mga tao rito? Mamamatay tao nga ba si Dave? Kaya kapit lang mga kaaswang radio dahil nandito kami ni Popoy para ihatid sa inyo ang kwento ni Luna. Aswang Radio. Aswang Radio. Aswang Radio. Good day po sa inyo, Paula and Popoy. And sa ating mga solid na listeners sa Pilipinas, pati na rin sa mga nasa ibang bansa. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Luna. Actually, pangalan niya ng pusa kong itim but I decided na yan na lang ang pangalang gamitin to hide my real identity. Hindi ko alam kung sign of aging na rin ba ito, pero habang tumatanda, mas nakakahiligan ko ng makinig ng mga ganito kaysa manood ng mga palabas. Nakakatakot man, pero naaaliw din ako. At saka sa ganitong paraan, naaalala ko rin ang lalaking inibig ko noon dahil sa hindi pangkaraniwan naming istorya.
Nag-umpisa po ang kwento kong ito nang sumama ako sa nanay kong magbakasyon sa naging probinsya ng tita ko matapos niyang makapangasawa ng taga roon, si Chong Hunyo. Nung una, naging ayos at mapayapa naman po ang pananatili namin doon hanggang sa makilala ko si Dave, isang matipunong magsasaka. Simula po nang maging malapit kaming dalawa, tutol na po agad ang pinsan kong si Jerome at si Chong Hunyo sa hindi malamang dahilan. Hindi ako naniwala sa sinabi nilang mamamatay tao raw si Dave. Hanggang sa ako na po ang nakadiskubre ng totoo. Para akong naipit sa dalawang matataas na pader at hindi ko alam kung kanino ako kakampi o maniniwala. Pero hindi pala lahat ng nakikita mo ay totoo. At matututunan din nating maintindihan na kaya nakakagawa ng masamang bagay ang isang tao dahil sa malalim na dahilan. Huwag naman ho sanang umabot sa ganyan yung pagkadisgusto niyo sa tao. Una, minaliit niyo siya. Tapos ngayon naman gagawan niyo ng kwento. Totoo sinasabi ni Tatay Luna. Kahit magtanong ka pa sa mga kapitbahay, iiwasan lang nilang sagutin yun sa takot eh. Eh kung mamamatay tao pala, ba't hindi nakakulong? Yan ang mahirap sa mga tao ngayon eh. Nang bibintang ng walang sapat na ebidensya. Oo, walang patunay. Pero lahat dito sa barangay, siya ang ituturo sa pagkawala ng isang dalaga dito sa atin nung nakarang taon. Siya ang huling nakitang kasama at kinabukasan, natagpuan na lang yung babae na pira-piraso na ang katawan. Ano, Luna? Gusto mo bang matulad doon? Porky po ba siya na ang nakitang huling kasama? Siya na agad ang may gawa. And for sure, iniimbestigahan din naman po yun ng mga pulis. Pero walang sapat na ebidensya na nakapagturong siya nga ang pumatay sa babae. Huwag mo na kayo ipagtanggol. Basta makinig ka sa amin. Hanggat nandito kayo ni Tita Marife sa bahay, kargo namin kayo. Ayaw namin may masamang mangyari sa inyo. Ano na lang ang sasabihin namin kay Tito Luis kapag may hindi magandang mangyari? Malamang kami ang masisisi. Tama si Jerome. Hindi naman namin kayo pipigilan kung alam naming ayos lang. Pero pagdating kay Dave, Luna, ibang usapan na yan. Kung ayaw mong mahusgahan ka rin ng ibang tao rito, tigil-tigilan mo na ang paglapit sa lalaking yon. Naintindihan mo ba? Oo, Chong. Hay, hanggang ngayon napapaisip pa rin talaga ako kung ano bang nakita sa'yo ni ate kung bakit kanya pinakasalan. Masyado ka namang arogante at mayabang. Kahit wala ka namang ipagmamayabang. Ngayon, mahilig ka pang gumawa ng kwento tungkol sa ibang tao. Ma, tama na. Huwag mo nang dinadamay ang patay, Maribe. Respetuhin mo ang kapayapaan ng asawa ko sa itaas. Dapat ba ikaw na rin ang pagbintangan ko sa pagkamatay ni ate? Dahil ikaw rin naman ang huli niyang kasama bago siya namatay, hindi ba? Na nakita na lang siyang maraming saksak sa tiyan sa mismong labas ng bahay niya. Hinding-hindi ko magagawa yun sa sarili kong asawa. Aswang ang may kagagawa nun at hindi ako. Tama na! Huwag niyo na pag-usapan ng mama ko. Ayoko nang kumain. Nawalan na ako ng gana. Ma! Wala na po akong magawa nung mga oras na yon kundi sundan si Mama. Kasi nakakahiya naman kung mananatili pa rin ako sa harap ng mag-ama sa kabila ng naging tensyon sa pag-uusap namin. Hindi ko rin po maintindihan kung bakit ganun ang sinasabi nila tungkol kay Dave. Pero mas pinili ko na lang na huwag sumagot tungkol doon at hayaan silang isipin na pinakinggan ko sila kahit hindi naman talaga ako naniwala. Sa saglit na panahon pong nakilala ko si Dave, masasabi kong napakabuti niyang tao. Lalo na sa kanyang lolo Benedicto. Kaya imposible ang sinasabi nilang mamamatay tao siya. Gayong hayop pa nga lang na bibe, awang-awa na siyang patayin para lang may ipangkain sila. Ma, wag na lang nating pansin yung sinasabi nila. Habaan mo na lang pong pasensya mo. Total, ikaw rin naman na may gustong magbakasyon tayo dito. Kahit na may galit ka naman talaga kay Chong. Yun ang ang pagkakamali ko eh. Bakit nagpunta pa tayo rito? Kung gusto mo, Ma, pwede naman na tayong umuwi.
Sus, paano naman ang love story niyo ni Dave? Ako, si Mama talaga. Pero, hindi ka po ba naniniwala sa sinabi nila? Hindi, anak. Masamang manghusga hanggat hindi napapatunayan ang isang bagay. Tsaka nakilala ko na rin naman si Dave ng isang beses at naririnig ko rin siya sa mga kwento mo. Doon pa lang, sapat na yon para mapatunayang mabuti siyang tao at inosente siya. Ako rin po. Feeling ko, hindi niya naman kayang gawin yung ibinibintang nila. Papatay pa nga lang po siya ng alaga nilang hayop. Umiiyak na siya eh. Hindi niya raw kasi kaya at naaawa siya. Ang ibig sabihin lang nun, anak, he has a good heart. Hindi tulad ng Chong at pinsan mo. Kaya sige lang, hanggat hindi napapatunayang masamang tao si Dave, ayos lang sa aking makipagkita ka sa kanya. Thank you, Ma. The best ka talagang mother in the world. Ay, nako, ng bola ka pa. Siyempre, gusto na kitang magka-boyfriend. Ilang taon ka na. Pero ang tagal na rin mula nang huli kang magkanobyo. Ikaw ba'y nakakaramdam pa ng kilig? Sa totoo lang, Ma, hindi na. Pero nung unang beses kong makita si Dave, parang bigla na lang huminto ang mundo ko. Dako, pinagnanasaan mo na naman dahil nakita mong walang paro at pinagpapawisan habang nagbubuhat ng palay. Ika'y tumigil-tigil dyan, ha? Palibhasa tumatanda ka na, Ma. Kaya hindi mo na ako gets. Anong matanda? May asim pa ako. At mahal na mahal pa ako ng daddy mo. Sus! Pero hindi niyo naman ako binigyan ng kapatid. Ayaw mo ba nun? Ikaw lang ang prinsesa namin ng daddy mo. Natawa na lang ako sa sinabi ni Mama. Kahit papaano, nakalma naman kaming dalawa pagkatapos ng naging tensyon sa hapag. Pero maya-maya lang, bigla na lang siyang napabuntong hininga habang malayo ang tingin sa madilim na labas ng bintana. Ay, hanggang ngayon, hindi ako makapaniwala na aswang ang papatay sa Tita Maria mo. Walang araw na hindi ko siya naisip. Gaano ba talaga katotoo ang mga aswang, Ma? Hindi ko alam, anak. Hindi pa naman ako nakakita ng tulad nila, maski isang beses. Hindi ko rin alam kung paniniwalaan kung habang totoo sila. Pero yun lang ang sinabi ng Junjunyo mo. Kasi buntis ang ate at naging mabango siya sa mga aswang, kaya gano'n ang ginawa sa kanya. Ibig sabihin, may mga aswang dito? Siguro. Pero tulad nga ng sinabi ko, huwag tayo basta-bastang maniniwala hanggat hindi pa napapatunayan. Kaya nga gano'n na lang din ang galit ko sa tiyuhin mo dahil wala man lang siyang ginawa para mabantayan ang ate at maprotektahan. Hindi rin po siguro ginusto ni Chong yun, Ma. Siguro. Ay, tama na nga. Huwag na natin pag-usapan ng Ate Maria at baka maiyak pa ako nang wala sa oras. Magpahinga na tayo. Nauna nang humiga si Mama. Pero ako, nakapako pa rin ang tingin sa labas ng bintana hanggang sa mapalingon ako sa dako ng naglalakihang puno ng mangga. Napakunot na lang ang noo ko nang may maaninag ako roong gumagalaw. Pero masyadong madilim kaya hindi ko malaman kung tao ba yun o hayop. Pero bigla na lang may kumislap sa dilim na mga kulay dilaw na mata na nagpaatras sa akin. Diyos ko, ano yun? Baka hayop lang. Luna, anak. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Halika na, matulog ka na rin dito sa tabi ko. Opo, Ma. Nang mahiga ako sa tabi niya, nanalangin muna ako bago matulog para na rin mawala ang takot ko. Kinabukasan, wala na sina Chong Hunyo at Jerome dahil maaga silang pumapasok sa trabaho. Nadatnan kong naghahain ng almusal si Mama. Gising ka na pala. Mag-almusal ka na. Hindi ba't kahapon nagpaalam kang isasama ka ni Dave? Mamumulot ng kasoy sa lupa nila. Opo, Ma. Buti nga pinaalala mo. Muntik ko na rin makalimutan. Oh, kumain ka na. Masakit sa balat, mamulot kapag tirik ng araw. Siguro pwede ka namang sumama, Ma. Baka mainip ka rito at wala kang makausap. Hindi naman ako maiinip.
Tsaka may nakakausap rin ako dyan sa labasan. Inaaya nga nila akong magbingo. Bingo? Yung card games? Marunong ka ba nun, ma? Ay, oo naman. At nung bata kami ng tita mo, lagi kaming sinasama ng lola mong makipaglaro ng bingo. Eh di mabuti pala, hindi ka maiinip. Oo, basta't mag-iingat kayo palagi ni Dave sa mga pinupuntahan niyo. At isa lang ang bilin ko sa iyo. Huwag ka nang magpapaabot ng gabi. Di man natin sigurado pero di pa rin natin alam kung may mga aswangang gumagala rito. Opo, ma. Ayaw rin naman ni Dave na pinapaabot ako ng dilim. Magdadapit hapon pa lang, pinauuwi niya na ako. Mabuti naman kung ganon. Matapos kong mag-almusal, naligo na ako at nagbihis ng mahabang manggas at pang-ibaba. Dahil sabi ni Dave, madamo raw at baka masugatan ako ng mga talahib o matatalas na damo sa paglalakad. Excited akong nagpaalam kay mama dahil 2 araw ko rin siyang hindi nakita. Nang madaanan ko na ang bukid, natatanaw ko na ang kubo nila ni Lolo Benedicto na malapit sa bungad ng bundok. Kitang-kita ko na ang maliwalas na ngiti sa akin ni Lolo kaya napakaway ako sa kanya at parang batang nagtatakbo. Lumabas na rin si Dave dahil mukhang sinabi ni Lolo na parating na ako. Oh, dahan-dahan at baka madapa ka. Makakarating ka naman sa amin kapag maglakad ka lang. Mana po, Lo? Mabuti naman at nagmahaba ka ng damit para hindi pinagtitingnan ng mga manyakis yung mga hit at binti mo. Sus, napaka-protective mo naman po. Siyempre, ayaw kong nababastos ka dyan sa labas ng kahit na sino. Baka makapatay ako. Ano? Ano makapatay? Siyempre biro lang. Alam mo naman sa panahon ngayon, di ba? Kailangan ng magdoble ingat. Lalo na ng mga kababaihan. Dahil nagkalat na mga masasamang loob dyan sa labasan. Kahit kilala mong tao, di mo pwedeng pagkatiwalaan masyado. Dahil hindi mo naman lubos na alam kung anong kaya niyang gawin sa'yo. Sa bagay, tama ka. Pero pagkasama mo ko, walang makakagawa ng hindi maganda sa'yo. Thank you, Dave. Ano? Ready ka na? Nakapag-almusal ka na ba? Kung hindi pa, may kapit kamote dyan. Hindi na, kumain na ako sa bahay. Excited na ako mamulot ng kasoy. Kasi sabi mo, ipag-iihaw mo ko ng buto. Hindi ba ako nakakatikim nun eh? Para lang siyang mani, pero mas masarap. O siya, halika na't para makarami tayo at makabalik ka agad tayo dito. Lo, dito muna kami ni Luna. Babay muna po, Lolo. Babalik kami ni Dave na punong-punong mga basket ng kasoy. Tumango at ngumiti sa amin si Lolo Benedicto. Tsaka sinabing mag-iingat daw kaming dalawa. Tinahak namin ang daan pabundok kasi doon daw nakatanim ang mga kasoy nila. Hindi man lang ako makaramdam ng kung anong pagkabahala habang kasama ko si Dave. Hindi ko maramdaman ang panganib na sinasabi nila Chong na mamamatay tao siya. Ang pakiramdam ko palagi, ligtas ako sa tabi niya. Kumusta ka naman nung mga araw na di tayo nagkita? Ayos naman. Kaso, medyo boring kasi wala akong masyadong ginagawa. Di tulad kapag nandito ako sa bukid nyo, ang dami kong pwedeng gawin. Pwede mo namang puntahan si Lolo kahit nasa palahin ako eh. Mas ayos nga yun, para hindi rin siya naiinip at may nakakausap siya. Eh ayoko rin namang palaging iwan mag-isa si Mama. Laging nasa trabaho si Chong. Oo nga pala. Kumusta naman ang pananatili niyo ron ng mama mo? Ayos lang ba kayo doon? Oo. Kaso madalas magtalo si na Mama at Chong. Di niya kasi talaga gusto si Chong kahit nung mag-jowa pa lang sila ni Tita Maria. Bakit naman daw? Masyado kasing mayabang. Parehas nga sila ng pinsan ko. Pero wala naman silang ginagawang kakaiba? Wala naman. Madalas din naman silang wala. Kasi madaling araw pa lang umaalis na sila para mangati ng baboy. Tapos uuwi gabi na. Madalang ko silang makita sa bahay. Nagtitinda ba sila sa palengke? Oo. Tendero din sila ng kinakatay nila. Pero nagtataka nga kami ni Mama kung bakit maliit lang ang kinikita nila. Baka naman kasi hindi talaga yun ang ginagawa nila. Ha? Anong ibig mong sabihin? Lagi ba silang nag-uuwi ng karne? Oo. Tapos sila palagi ang nagluluto ng hapunan at ayaw nilang makialam si Mama. Ako hindi naman ako marunong magluto. Masarap naman. Ang alin? Yung karne. Oo, masarap.
masarap din namang magluto si Jerome. Gaano kasarap? Ano ka ba? Bakit parang ang random naman yata ng mga tanong mo? Pero masarap, oo. Malasat tsaka malambot. Parang laging sariwa yung inuuwi nila. Alam mo ba talaga kung anong klase ng mga tao ang kasama nyo ng mama mo sa bahay? Ha? Alam mo, hindi kita magets ngayon ha. Bakit ganyan ang mga tanong mo sa akin? Wala naman. Nagtatanong lang. Sure ka ba? Para kang nang i-interrogate na eh. Wala. Huwag mo nang isipin yun. Halika na. Nandito na tayo sa kasuyan. Wow! Ang dami! Tsaka ang bango naman ang amoy. Eto, tikman mo ang pinakaprutas niya. Yung katas lang ang kukunin mo dyan. Huwag mong lunukin ang sapal. Matamis yung juice niya. Pinunasan niya muna yon gamit ang damit niya bago niya inabot sa akin. Nang tikman ko, halos hindi ko maipaliwanag ang lasa dahil naghahalo-halo yun sa dila ko. Pero nangingibabaw naman ang tamis at masarap nga. Masarap nga siya. Mas masarap yan kapag hiniwa-hiwa at nilagyan ng asin kasi may pakla rin ng lasa niyan eh. Kapag ganyan lang. Mamaya, ipagagawa kita nun habang nag-ihaw ako ng buto. Okay, sige. Lahat ng gagawin masusubukan ko. Anong gusto mong gawin? Mamimitas ka o mamumulot ng buto? Parang mas gusto kong mamitas. Sige, basta piliin mo yung dilaw na para wala ng pakla. Pag di mo abot, meron ding panungkit na may kawit at salo dyan. Ako na lang mamumulot para di ka na mapagod kakayo ko. Sa mga simpleng salita niyang ganon, sapat na para maniwala akong mabuti siyang tao at hindi siya tulad ng sinasabi nila. Hindi ko tuloy alam kung itatanong ko ba sa kanya ang tungkol doon. Dahil ayaw ko namang isipin niyang pinagdududahan ko siya. Pero may parte sa aking gusto ko ring ipagtanggol niya ang sarili niya. Kaya naman hindi ako nakatiis at tinanong ko na rin siya pagkatapos ng saglit na katahimikan. Dave? Huwag ka sanang ma-offend sa itatanong ko ha. Bakit? Ano ba yon? Itanong mo na. Hindi naman sa pinagdududahan kita. Pero may nasabi kasi sa akin si Lechong. Gusto ko lang sanang ipagtanggol mo ang sarili mo sa akin. Tungkol saan ba yan? Kasi, pinanalayo kasi nila ako sa'yo. Kasi sabi nila, hindi pa naman daw kita nakikilala ng mabuti. At huwag daw ako masyado magtiwala. Kasi nakapatay ako ng tao. Yun bang sinasabi nila sa'yo? Hindi, oo. Yun ang sinabi nila. Hindi naman sa naniniwala ako. Kasi alam ko namang mabait ka, pero... Matagal na nila kaming tinuturo ni Lolo sa mga bagay na di naman talaga namin kayang gawin. Hindi ko kayang pumatay ng tao, Luna. Hindi ko na kailangan pang magpaliwanag sa'yo. Nasa sa'yo na lang kung maniniwala ka sa akin o hindi. Ano ka ba? Siyempre naniniwala ako sa'yo. Hindi ko naman pinakinggan ang sinabi nila. Pati nga si Mama nagalit sa kanila eh. Lagi mong tatandaan na kung sino pa nagsasabi ng mga ganyang bagay, sila pa ang may kayang gumawa nun. Wala akong pinapatay na tao, Luna. Oo, Dave. Huwag kang mag-alala. Naniniwala naman ako sa mga sinabi mo. Kung may sinasabi man sila tungkol sa akin, hayaan mo na. Basta ikaw, hinahayaan kitang makilala ko ng mabuti at patutunayan ko sa'yo. Hindi ako tulad ng sinasabi ng ibang tao. Tumango at ngumiti na lang ako sa kanya. Hindi na ako sumagot. Hinayaan ko na pong mamayani ang katahimikan sa pagitan naming dalawa. Nang mapuno na namin ang dalawang basket at nag-enjoy naman ako, bumalik na kami bandang mag-aalas 12 ng tanghali dahil kailangan niya pang magluto. Halika na. Baka kanina pa naghihintay si Lolo. Gutom na rin siguro yon. Oo nga. Ano nga palang iluluto mo ngayon? May binili akong toyo at saka daing na pusit. Kumakain ka ba ng mga yon? Masarap yun sa sukang maanghang. Kumakain naman ako ng tuyo. Pero yung daing na pusit, hindi ko pa nasubukan. Pwes, ngayon, masusubukan mo na. Napangiti na lang ako sa kanya. Sa totoo lang po, marami akong bagay na hindi pa alam noon. Pero nang dahil kay Dave, ay nasusubukan ko. Tinuruan niya rin ako noon
kung paano magbukas ng buko at niyog. Yung mga bagay na akala ko dati mahirap, madali lang pala. Basta may tutulong sa'yo. Naging masaya po ako nung araw na yon at natikman ko na rin ang buto ng kasoy. Para akong bata na sabik makakain ng pagkain na hindi niya pa natitikman sa tanang buhay niya. Dahil marami kaming naluto, nagpadala siya ng isang garapon para daw kay mama. 5:00 ng hapon nang sabihin niyang ihahatid niya ako pa uwi. Kaya naman nagpaalam na ako kay Lolo Benedicto. Hindi niya ako hinahayaang maglakad mag-isa sa daan, kaya hanggang bahay, hinahatid niya talaga ako. Hindi ko naman inasahan na nung mga oras na yon, nandun na sina Chong Hunyo at Jerome. Kahit maaga pa, hindi katulad ng mga normal na oras ng uwian nila. Bakit kasama mo na naman ang lalaking yan, Luna? Di ba sinabihan ka na namin ni tatay kagabi? Hindi ko naman siya pinipilit na pumunta sa amin, Jerome. Siya mismo ang may gusto. At hinayaan mo sumama? Alam mo bang nalalagay mo sa alanganin ang pamangking ko? Hindi ko siya kailanman ilalagay sa panganib. Kung may mangyayaring masama kay Luna, ako ang unang tatayo para ipagtanggol siya. Tama na po. Huwag niyo na akong gawing parang bata na walang sariling isip. Kung ayaw niyo kay Dave, problema niyo po yun. Pero huwag niyo naman akong diktahan kung sinong pwede kong kausapin. Luna, makinig ka naman. Ayaw lang namin mapasama ka sa tao may madilim na nakaraan. Madilim na nakaraan? Paano kayo nakakasiguro? Kung puro sabi-sabi lang ang alam niyo. Hindi mo alam kung anong kaya niyang gawin. Kaya bago ka pa mahulog ng gusto, layuan mo na siya. Gusto ka lang namin protektahan, Luna. Masama ba yun? Protektahan o kontrolin? Tama na, Jerome. Junior. Anak ko to at may sariling isip. Kung si Dave ang gusto niyang makasama, anong masama ron? Marife, hindi mo alam ang sinasabi mo. Panganib ang dala ng lalaking yan. Mas panganib ang dala ng paulit-ulit na galit at paninira niyo. Kung wala kayong patunay, tigil-tigilan niyo si Dave. Kung gusto niyong isipin na masama ako, wala na akong magagawa. Pero tandaan niyo, Jerome, Mang Junyo, ang tunay na may bahid ng dugo, hindi palaging yung tinuturo ng iba. Natigilan ako sa sinabi niya. Hindi ko agad na-gets. Pero alam kong may laman at may bigat. Parang may tinutukoy siyang mas malalim. Gusto ko siyang tanungin pero nahihiya ako sa harap ni Chong at Jerome. Tumalikod siya at naglakad palayo. Iniwan akong naguguluhan. Kung laging siyang huhusgahan, wala talagang mangyayari. Kung ayaw niyo sa kanya, problema niyo yun. Pero wag niyo akong pilitin at pigilan sa gusto kong gawin. Ang tigas talaga ng ulo mo, Luna. Tandaan mo, kapag may nangyari sa'yo, wala kaming kasalanan. Ginawa na namin ang lahat ng pagbabawal. Tama na! Hindi niyo ba nakikitang lalo niyo lang pinahihirapan ang anak ko? Kung may kasalanan man si Dave, hindi kayo ang huhusga sa bagay na yon. Para sa kanya rin naman ang sinasabi namin, tita. Padabog akong pumasok sa kwarto. Ramdam kong nanginginig ang dibdib ko sa inis. Hindi ako lumabas kahit nung oras na ng hapunan. Pinilit akong kumain ni Mama. Pero umiling lang ako. Hanggang sa umakyat siyang may dalang pinggan ng pagkain. Anak, kumain ka muna. Huwag mong hayaan na kainin ng galit ang sikmura mo. Ayoko, Ma. Wala akong gana. Naiintindihan kita. Pero wag mong parusahan ang sarili mo. Hindi mo kasalanan na hindi nila matanggap si Dave. Ma, bakit parang sobrang galit nila? Hindi ko maintindihan. May mga taong ganyan. Mas madali para sa kanilang manisi at mambintang kesa kilalanin ng isang tao. Basta tandaan mo, anak. Ako, naniniwala ako sa nararamdaman. Huwag mong hayaang diktahan ka ng ibang tao. Naiyak ako sa mga sinabi niya pero hindi ko rin mapilit ang sarili kong kumain. Kaya pinabayaan na lang niya ako. Sabay hawak ng buhok ko bago lumabas ng kwarto. Mag-isa kong kinulong ang sarili ko sa dilim hanggang sa nakatulog. Bandang hating gabi, nagising akong kumakalamang sikmura. Dahan-dahan akong bumaba dahil baka magising si Mama.
Tahimik ang paligid, maliban sa tiktak ng orasan. Pero bago pa ako makarating sa kusina, narinig ko ang mga boses ni na Chong Hunyo at Jerome mula sa labas ng pinto. Tay, kumpleto na to. 2 itak, 3 sako. Sapat na siguro para ngayong gabi. Mabuti. Siguraduhin mong matalim ang lahat. Ayokong pumalpak tayo gaya ng huli. Oo, inayos ko na. Pero tay, sigurado ba kayo? Hindi ba't masyado ng delikado kapag patuloy tayong lumalabas ng ganitong oras? Delikado kung mahina ka at magpapahuli ka. Tandaan mo, hindi tayo tulad ng iba. Hanggat hindi nauubos ang mga gaya nila, wala tayong dapat ikatakot. Pero paano kung mahuli tayo? Lalo na't laging nakabantay yung Dave na yon. Baka isang araw, tayo na ang sumabit niyan. Kaya nga kailangan mauna tayo. Huwag kang panghinaan ng loob, Jerome. Tandaan mo, ang dugo ang nagpapatibay sa atin. Kapag nakuha natin ang gusto natin ngayong gabi, tatagal pa tayo sa larangang ito. Napakapit ako sa poste ng hagdan. Parang nanlamig ang katawan ko. Hindi ko man lubos maintindihan pero nakakatakot pakinggan ang usapan nila. Halika na, Jerome. Bago pa mag-umaga, hindi tayo pwedeng makita ni kahit sino. Opo, tay. Dali-dali akong bumalik ng kwarto at tumiga na parang walang narinig. Nanginginig pa rin ako habang nakapikit. Pilit tinataboy ang mga imaheng pumapasok sa utak ko. Luna, anak. Bakit gising ka pa? Ma, nagutom lang ako. Nakita kitang palabas kanina. Huwag ka na lang munang bumaba. May narinig akong kaluskos sa labas. Delikado. Halika. Balik ka na rito sa tabi ko. Opo, ma. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang buhok ko na parang bata ulit akong kinakalma niya. Kinabukasan, isang mainit na balita ang dala ni Jerome pabalik nang inutusan siya ni Chong na bumili ng pandesal. Tay! May patay sa ilog. Babae, pira-piraso ang katawan. Anong sabi mo, Jerome? Babae, tay. Ah. Kagabi pa raw nawawala. Kaninang madaling araw, natagpo ang lumulutang. Pero hindi na buo. Para siyang hinalukay ng hayop. Diyos ko. Ano ba tong nangyayari sa baryong ito? Totoo ba yan? Hindi naman biro yung sinasabi mo. Kung hindi ka naniniwala, sumama ka. Nasa ilog pa ang mga tao. Nakabalot sa sakong iba niyang parte. Pero yung ulo, nakasabit sa sanga ng puno. Diyos ko. Patawarin mo kami. Agad kaming nagkatinginan ni Mama. Wala na kaming sinabi, kundi sabay-sabay kaming nagmadali papunta sa ilog. Habang papalapit kami, lalo kong naririnig ang sigawan at iyakan ng mga kapitbahay. Hangin pa lang, may kakaibang amoy na. Masangsang, amoy dugot na bubulok na karne. Pagdating namin, halos hindi ko makayanan ang nakita ko. Nakahandusay sa putik ang katawan ng babae. Duguan, halos wala ng laman ng sikmura. Parang kinain ng hayop. Ang braso niya nakadagan sa isang bato, nangingitim. At ang ulo, nakasabit nga sa sanga ng puno. Nakadilat ang mga mata. Tila takot at nagmamakaawa pa bago siya patayin. Diyos ko. Luna, anak. Huwag ka nang lumapit. Sino pa bang may gawa niyan? Kundi si Dave. Siya na naman ang huling nakitang malapit sa ilog kagabi. Anong pinagsasabi mo, Jerome? Hindi mo nga alam kung nasan siya kagabi. Tama nga, nako. Lagi na lang may nawawala. Lagi na lang may bangkay na natatagpuan. At laging pangalan ni Dave ang binabanggit ng mga tao. Hindi ba kayo nagtataka? Tigilan niyo ng pagbibintang kung wala kayong sapat na ebidensya. Ebidensya? Ayan o. Tingnan niyo ang katawan. Paano magiging gawa ng hayop yan kung hindi taong pumatay? At sino pa bang kaya ng ganito kung hindi si Dave? Hindi ko matatanggap yan. Kung siyang may gawa, bakit hindi pa siya inuli ng pulis? Dahil matalino siyang mamamatay tao. Pero tandaan mo to. Luna? Kung hindi ka lalayo sa kanya, baka ikaw ang susunod na matatagpo ang nakalutang. Wala nang ulo, gaya ng babaeng yan.
Napaatras ako sa sinabi niya. Ramdam ko ang malamig na hangin na dumampi sa bato ko. Parang may malamig na kamay na humawak sa akin. Si Mama agad ang humawak sa balikat ko. Pinisil ng mariin para pakalmahin ako. Ramdam kong parang binabalot ng takot at chismis ang lugar. Halos lahat nakatingin kay Jerome habang paulit-ulit nitong sinisigaw ang pangalan ni Dave. Parang gusto niyang ikalat na siya ang salarin kahit walang patunay. Kung hindi pa natin siya paalisin dito, baka sunod-sunod pa ang mamatay. Kailangan na natin kumilos. At ikaw, Luna, kung pipilitin mong makisama sa kanya, baka hindi na kita magawang iligtas pa sa oras ng kapahamakan. Tandaan mo ang itsura ng bangkay niya. Napalunok ako. Halos hindi makahinga. Sa imahe ng babaeng patay, sa banta ni Chong at sa mga mata ni Jerome na punong-puno ng paninisi. Pero ang mas lalong gumugulo sa akin, kung si Dave nga ang tunay na may gawa, bakit pakiramdam ko hindi? At kung hindi siya, sino? Umuwi kami ni Mama na mabigat ang dibdib. Habang naglalakad, hawak niya ang kamay ko ng mahigpit na para bang bigla na lang akong mawawala. Nung araw na yon, hindi rin ako nakatiis at agad na pumunta sa kubo nila. Dave! Dave! Luna, ano nangyayari? Bakit nagmamadali ka? May patay sa ilog. Babae. Pira-pirasong katawan. At si Jerome. Sinisisi ka na naman. Huminga ka muna. Kalma lang. Nandito ako. Kilala mo naman ako, di ba? Alam mong hindi ko kayang gawin yon. Oo, pero Dave, yung itsura ng babae parang hindi taong may gawa. Kasi hindi tao ang gumawa. Aswang ang may gawa nun. Hindi mo alam kung gaano sila kalupit. At kaya nilang pumatay nang walang habas. Aswang? Totoo sila? Oo. At hanggang ngayon, nag-aasik pa rin sila ng kasamaan dito sa baryo. Tandaan mo, Luna. Sila ang tunay na may kasalanan sa mga nangyayari. Hindi ako. Kaya dapat lang sa kanila na mamatay lahat. Naramdaman ko ang pag-igting ng kanyang mga braso habang hawak ako. Hindi ko pa nakitang ganon ang itsura ni Dave. Hindi takot, hindi gulat, kundi matinding galit. Para bang may apoy na pilit niyang kinukubli sa loob niya. Lumipas ang mga araw. Akala ko matatapos na ang bangungot. Pero sa bawat sandali, mas lalo akong naguguluhan. Tuwing dapit hapon, nakikita ko si Dave na may mga bakas ng dugo sa kamay. Kahit wala naman siyang hayop na kinakatay. Sabi niya, galing daw sa pagtulong sa kapitbahay na nagkatay ng baboy. Naniniwala naman ako dahil alam kong isa rin yun sa mga pinagkakakitaan niya. May mga gabing nagigising ako. Tahimik ang paligid. Pero mula sa malayo, naririnig ko ang kalabog na parang may hinahampas. At sa umaga, pag dumalaw ako kina Dave, pagod siya, pawisan, at may latay sa braso. Sabi niya, tumama lang daw sa kung saan. Hindi ko alam kung maniniwala ba ako sa kanya nung mga oras na yon. Pero hindi lang ako ang binabagabag dahil sunod-sunod ang natatagpo ang bangkay. Hindi karaniwan ang itsura ng mga katawan. Oo, tao pa rin sila, pero kakaiba. Balat na parang sinunog sa loob, mga kuko na mahahaba at mga mata na dilat. Tila nanlalaban pa bago mamatay. May mga hiwa rin sa likod na parang may tinanggal doon. Kakaibang itsura nila. Oo nga, anak. Parang may mali. Bakit kaya ganyan? Umuwi na kayo, Luna, tita. Delikado na masyado rito sa labas. Kaya wag na kayo makipag-usyoso. Oo, Jerome. Huwag ka na rin magkakamali magpunta pa sa kubo ng lalaking yun, ah. Dahil kahit hindi man kita makita, marami nang susumbong sa akin. Naintindihan mo? Isang tipid na tango na lang ang itinugon ko sa kanya na ikinangiti naman ng pinsan ko. Isang hapon,
Pumuslit at dumalaw ulit ako sa kanila. Sa likod ng kubo, nadatnan ko si Dave. May nakalatag na mesa at doon may nakalatag na piraso ng karne. Hinihiwa niya gamit ang matalim at malapad na kutsilyo. Napahinto ako sa kinatatayuan ko. Dave, anong karne yan? Luma na kasi. Naiwan kahapon. Medyo nag-iba na ang kulay kaya parang maputla. Pero sayang kung itatapon eh. Gagawin ko na lang adobo. Pero iba ng amoy, parang panis. Hindi ka lang siguro sanay. Ako na lang kakain. Hindi ko na to ipapakain sa inyo ni Lolo. Tumango ako pero kumakabog ang dibdib ko. Ang karne kulay malabnaw na abo. Parang wala ng dugo. At ang amoy, hindi lamang panis, kundi may halong kakaibang lansa na hindi ko maipaliwanag. Tumalikod ako. Pinilit ngumiti. Pero sa loob-loob ko, may malamig na takot na unti-unting kumakapit sa akin. Kinaumagahan, kumalat agad ang balita. Isa na namang bangkay ang natagpuan. At hindi lang basta bangkay, kundi si Mang Pedro, matalik na kaibigan ni Chong Hunyo. Halos hindi makilala ang katawan, kagaya ng mga nauna. Ang tiyan niya'y punit, ang mga mata'y nanlilisik, at ang balat niya'y puno ng sugat na parang pinahirapan at mukha siyang kaawa-awang hayop. Hindi na pwede to. Si Pedro na ang sinunod. Hindi na ako papayag na may mamatay pa ulit. Tay, kalma lang po muna. Anong kalba, Jerome? Nakita mo ba kung anong ginawa sa kaibigan ko? Wala nang natirang maayos sa kanya. Demonyo ang may gawa nito. Malabang, yung dalawa na naman nakatira sa paanan ng bundok. Diyos ko. Junior, mag-isip ka naman. Wala ka namang patunay kung sino ang may gawa. Wala nang iba pang gagawa nito, Maripe. Sino pa ba kundi ang maglolong yon? Si Dave at ang matandang si Benedicto. Sila lang ang may kakayahan ng ganyang kabangis na pagpatay. Lahat ng nawawala, palaging may koneksyon sa kanila. Tama! Kaya ngayong gabi, tutugisin natin sila. Hindi na pwede pang pahabain ang pasensya natin sa mga mamamatay tao na yan. Sunugin sila ng buhay para matapos na ang sumpa ng baryong ito. Nanlamig ang katawan ko. Halos hindi ako makahinga sa narinig. Plano nilang sugurin sina Dave at Lolo Benedicto at sa harap ng galit na baryo, wala silang laban. Sa bawat sigaw ni Chong, lalo pang lumalakas ang loob ng mga taong nakikinig. Nakita ko ang mga mata nila. Galit, puno ng apoy at handang pumatay. Ma, anong gagawin natin? Kung hindi natin sila babalaan, mamamatay sina Dave. Tahimik ka lang. Huwag kang magsalita dito. Baka ikaw ang pagbalingan ng galit ng mga tao. Mamayang hapon, aalis tayo ng palihim. Kailangan makaalis agad ang maglolo bago maggabi. Tumango ako. Halos nanginginig ang tuhod ko habang pinipilit kong huwag ipakita ang takot. Nang lumalim ang hapon, palihim kaming lumabas ni Mama. Tumungo kami sa kubo ni na Dave. Hindi ko mapigilang huminga ng malalim sa bawat hakbang. Para bang bawat puno'y may matang nakatingin. Luna? Tita Marife? Anong ginagawa niyo rito? Dave, delikado kayo. Plano ni na Chong at ng mga tao na sugurin kayo ngayong gabi. Papatayin daw kayo. Totoo ang sinasabi ng anak ko. Gusto ka nilang sunugin kasama ang lolo mo. Kailangan niyo nang umalis bago pa sila dumating. Kaya palang hangin ngayong araw ay mabigat. Matagal ko nang nararamdaman na darating ang araw na to. Luna, salamat at dumating ka. Kung hindi, baka wala na kami naging laban mamaya at namatay na lang kami. Dave, hindi ko hahayaang may masamang mangyari sa inyo. Huwag kang matakot. Lalabang kami kung kinakailangan. Pero kung totoong darating sila, hindi lang namin to laban, kundi laban din ng katotohanan. Anak, huwag ka nang magsalita pa ng kung ano-ano. Ang mahalaga ngayon ay makaalis muna kayo.
Di ba may daan sa likod papuntang gubat? Doon kayo dumaan. Hindi pwedeng basta na lang kaming tumakas. Kailangang may patunayan din kami sa mga tao. Kung lagi kaming tatakbo, hindi matatapos ang paghihinala nila. Tama si Lolo. Kaya magtutungo kami sa lumang kapilya. Doon, kung may Diyos na nakatingin, ipapakita namin na wala kaming kasalanan. Sa kapilya? Pero wala nang tao ron. Abandonado na yon. Mas mabuti doon. Kasi doon, walang makikialam. Kung gusto nilang makita kung kami nga ang gumawa at kung kami nga ang aswang, haharapin namin sila ron. Sa harap ng krus, sa tabi ng altar. Napatitig ako kay Dave. Sa kabila ng panganib, buo ang loob niya. Hindi siya tumakbo para magtago, kundi tumayo para magpakita ng katotohanan. Nakita ko ang pagkislap ng mata ni Lolo Benedicto. Hindi takot, kundi tapang na matagal nang iniipon. Kung yan ang pasya nyo, wala na kaming magagawa. Pero anak, mag-iingat kayo. Luna, gusto kong malaman mo, kahit anong mangyari, hindi ko hayaang may mangyaring masama sa'yo. Dave, wag muna akong isipin mo. Isipin mo ang sarili nyo ni Lolo. Tara na, Apo. Bago pa sila makarating, kailangan na nating maghanda. Pinilit kong pigilan ang luha ko. Sa dami ng tanong sa isip ko, totoo ba talagang aswang ang mga nasa paligid? O baka mas malalim pang lihim? Isa lang ang malinaw. Hindi ko kayang makita sina Dave at Lolo Benedicto na masunog ng buhay. Kung kinakailangan, sasamahan ko sila. Habang papalayo kami ni Mama sa kanila, ramdam kong papalapit ang galit ng baryo. Ang gabing yon, hindi lang basta pag-uusig. Isa itong laban ng paniniwala, laban sa katotohanan. At sa gitna ng lahat ng yon, puso ko ang nanginginig. Hindi sa takot lang, kundi sa takot na baka ang lalaking minahal ko ay mamatay ng walang kalaban-laban, kasama ang kanyang pinakamamahal na lolo. Gabi na nung tuluyang lumusob sina Chong Hunyo at ang mga piling kababaryo. Hawak nila ang mga sulo, naglalagablab sa dilim ng gubat at parang mga demonyong gutom sa dugo ang bawat sigaw nila. Ako at si Mama, nakatayo sa di kalayuan, pinipilit itago ang kaba. Ang kubo ni na Dave at Lolo Benedicto ang punterya. At kahit nakalak ang pinto, puinersa nila yung buksan. Lumawas kayo riyan! Mga demonyo! Hindi kayo makakatakas ngayon! Papatay namin kayo! Mga hayop kayo! Bago pa kami mga taga-baryo ang maubos ninyo! Lumabas kayo kung tunay kayo matatapang! Ngayon tayo magharap-harap! Huwag na kayo magtago! Hahanapin namin kayo kahit saan kayo magpunta! Makawala kayong puso! Ngunit kahit anong sigaw, wala silang natagpuan. Ang loob ng kubo bakante. Wala na isang bakas ng tao. Lalo silang nagalit. At sa utos ni Chong Hunyo, sinuyod nila ang paligid. Gubat, damuhan, bawat sulok ay inikot nila. Pero kahit anong paghahanap, wala ni anino ng maglolo. Wala! Walang tao! Hindi sila makakalayo. Sigurado akong may tumulong sa kanila. Ikaw! Ikaw ang nagpatakas sa kanila, Luna! Ano? Wala akong kinalaman dyan. Huwag ka na mag-deny! Ikaw lang may dahilan para ipagtanggol sila. Lagi mong kinakampihan ang Dave na yan, kahit halatang may kasalanan. Wala kang patunay. Hindi ibig sabihin na dahil ipinagtatanggol ko siya, ako na agad ang nagpatakas sa kanila. Lahat ng palusot mo, hindi na ako naniniwala. Kung hindi dahil sa'yo, matagal na sana naming nadakip ang dalawang yon. Hindi ako aamin sa ibinibintang mo. Kahit ilang beses mo pa akong sisihin, alam ko sa sarili ko na wala akong ginawang masama. Ang mali, kayo! Dahil hinusgahan niyo sila ng walang ebidensya. Ramdam ko ang mga titig ng mga tao. Ang ilan, nakikinig lang. Ang iba, halatang pumanig na kay Jerome. Si Chong Hunyo hindi nagsalita. Pero nakita ko ang panginginig ng panga niya. Galit na galit sa kawalan ng huli.
Tama na, Jerome. Kung wala kayong nahanap, tanggapin nyo na lang. Hindi kasalanan ng anak ko kung hindi nyo sila nahuli. Huwag nyo kaming idamay sa galit ninyo. Isang araw, tita, mapapatunayan ko rin. At kapag dumating yon, ikaw mismo, Luna, ang magsisisi sa ginawa mo. Isa-isang nag-alisan ang mga tao. Naiwan ang abo ng kanilang mga sulo na kumikislap pa sa lupa. Naiwan kaming tatlo. Ako, si Mama, at ang bigat ng takot sa dibdib ko. Sa isip ko, alam kong tama ang ginawa namin. Pero ang kapalit nito, ang lalong pagdududa sa akin. Kinabukasan, dinala ko ang basket na puno ng pagkain. Kahit anumang pwedeng makatulong sa maglolo. Dumaan ako sa likod ng gubat ng palihim at siniguradong walang makakita sa akin. Dave, nandito ako. May dala ako para sa inyo. Luna, salamat at dumating ka. Eto, may dala akong pagkain. Huwag kayong magpapakita muna sa mga tao, ha? Lalo na kay Chong. Kasi wala silang balak tumigil. Mag-ingat kayo. Kapag may nakita kayong kakaiba, huwag na kayong lumabas. Gabi-gabi nagbabantay ang mga tao. Rumoronda sila para tugisin talaga kayo. Naintindihan ko. Pero Luna, huwag ka matakot. Isang araw, malalaman mo ang buong katotohanan. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Pero sa tono ng kanyang boses, alam kong malalim ang pinagmumulan. Nang umalis ako, dala ko pa rin ang bigat sa dibdib. Ang pagitan ng tama at mali, ng tao at aswang, lalo lang lumalabo. At habang naglalakad ako pabalik, iisa lang ang paulit-ulit sa isip ko. Hanggang kailan ko kayang ipaglaban si Dave? Kung ang buong baryo ay sabik siyang sunugin ng buhay. Gabi na naman nun. May bitbit na naman akong basket at nagbabalak na pumuslit. Bawat yabag ko, may kaba. Dahil kung mahuli ako, siguradong pagbibintangan na naman ako ni Jerome. Habang palapit ako sa kubo, may mga yabag akong narinig. Mabigat, mabilis. Hindi gaya ng normal na naglalakad. Napahinto ako at nagkubli sa likod ng puno. Alam ko may pupunta rito, Tay. Kung sino man yon, mahuhuli rin natin. Shh! Tumahimik ka lang. May naaamoy akong pagkain. Sigurado akong may nagdadala rito. Nanlamig ang katawan ko. Ilang di pa lang ang layo nila. Kapag nahuli nila ako, tapos na ako. Niyakap ko ang basket. Pinipigilan ang paghinga. Tay, naramdaman mo ba? Wala. Baka hangin lang. Tara, lumipot pa tayo. Napasinghap ako ng marahan. Pilit tinatanggal ang kaba. Muntik na akong mahuli. Kung hindi sila lumihis ng daan, siguradong tapos na ako. Dali-dali akong nagpatuloy. Dumating sa kubo at ibinigay ang basket. Eto, Dave. May mga dala ulit ako. Kumain kayo. Huwag kayong magpapakita kahit kanino, ha? Luna, bakit ka pa lumalabas ng ganitong oras? Delikado. Mas hindi ko matitiis kung magugutom kayo. Mag-iingat ka palagi. Huwag mong hayaang mahuli ka nila. Hanggat maaari, ayaw kong madamay ka sa galit ng mga tao. Kaya ko ang sarili ko, Dave. Basta mag-iingat kayo rito palagi ni Lolo, ha? Oo, Luna. Maraming salamat sa iyo. Hindi ako nagtagal. Pagkaabot ng pagkain, agad akong nagpaalam. Pero paglabas ko ng gubat, doon nagsimula ang bangungot. Sa una akala ko hangin lang. Pero nang maramdaman ko ang mabigat na yabag sa lupa, alam kong hindi na tao ang nasa paligid. Paglingon ko, doon ko na siya nakita. Isang nilalang na nakayuko. Mahahaba ang kuko. Mapula ang mata. Ang balat niya'y kulay abo. Ang bibig nakanganga na parang gutom na aso. Ay, Diyos ko! Lumayo ka sa akin! Halimaw! Tulong! Tulungan niyo ako!
Tumakbo ako ng mabilis. Halos hindi ko naramdam ang hangin. Pero sa bawat takbang ko, mas naririnig ko ang paghingal ng nilalang sa likod ko. Dumaan ako sa makakapal na halaman. Halos masugatan na ang braso ko. Naririnig ko ang mga kuko nitong sumasayad sa mga puno. Isang maling hakbang lang, tapos na ako. Nilingon ko siya saglit at doon ko nakita ang bibig nitong punong-puno ng dugo. Ang ngipin matutulis at ang dilay mahaba na parang ahas. Diyos ko, tulungan mo ako! Malapit na niya akong madampot nang madapa ako sa ugat ng puno. Napasigaw ako. Hawak ang tuhod. Habang papalapit siya, amoy ko ang lansa ng hininga niya. Parang panis na dugo. Pero bago siya makalapit, biglang may humampas ng matalim na bagay mula sa dilim. Tumilapon ang halimaw. Umalulong ito ng malakas. Luna! Tumakbo ka na! Huwag ka nang lumingon! Dave! Bilis! Hindi ka ligtas dito! Hindi na ako nag-isip pa. Tumakbo ako. Halos wala na akong makita sa daan dahil sa luhang tumatakip sa mata ko. Hindi ko alam kung takot o ginhawa. Sa bawat sigaw ng halimaw sa likod, alam kong si Dave ang humaharang sa kanya. Nang marating ko ang bakanting daan palabas ng gubat, halos bumigay ang tuhod ko. Nanginginig pa rin ako sa nakita. Hindi na kwento lang ang mga aswang. Totoo sila. At kung hindi dumating si Dave, ako na sana ang bangkay na susunod na matatagpuan. Halos hindi ko naramdam ang lupa sa bigat ng mga paa ko. Dumiretso ako pauwi. Pawis at luha ang magkahalong bumabagsak sa mukha ko. Pagpasok ko ng bahay, nadatnan ko si Mama nagising pa, nag-aabang. Oh, Diyos ko anak, Luna! Bakit ngayon ka lang? Bakit pawis na pawis ka? Anong nangyari sa'yo? Ma, may aswang sa gubat, inabol ako. Akala ko katapusan ko na. Ano? Seryoso ka ba? Anak, bakit ka pa pumunta ron? Dinalan ko sina Dave at Lolo Benedicto ng pagkain. Kung hindi ko gagawin niya, baka magutom sila. Pero buhay mo ang kapalit, Luna. Hindi mo ba naisip kung gaano kadelikado? Naalala ko si Dave, ma. Hindi ko kayang pabayaan siya. Kung nakita mong itsura ng halimaw na yon, hindi tao, ma. Hindi siya tao. Anak, ayokong mawala ka. Kung totoo ngang may aswang, mas lalo kang hindi dapat lumalapit doon. Pero ma, kung hindi dumating si Dave, patay na sana ako. Siyang humarang. Siyang lumaban. Si Dave? Paano naman siya nakarating agad doon? Hindi ko po alam. Basta bigla na lang siyang lumitaw. May dala siyang sandata at tinamaan niya yung halimaw. Anak, hindi ba minsang sumagi man lang sa isip mo na baka may kinalaman talaga si Dave sa mga nangyayari? Opo, may duda ako. Pero ma, hindi ko siya kayang talikuran basta. Luna, baka nahulog ka sa maling tao. Hindi ma, kilala ko siya. Sa lahat ng tao rito, siya lang ang tunay na nagtatanggol sa akin. Kahit lahat sila, puro galit at paninira, siya lang ang tumayo para sa akin. Ay, pasalamat ka na lang at wala pa ang tiyong at pinsan mo. Talagang hindi sila tumitigil para hanapin sila. Sa kabila ng lahat ng tanong, mas nangingibabaw ang damdamin ko. Oo, may mga pagkakataong parang may tinatago siya. Pero sa mga kamay niyang kumapit sa akin, sa tinig niyang nagsabi na huwag akong matakot, alam kong totoo ang isang bagay. Mahal ko siya. Kinabukasan, habang umuulan ng marahan, naglakad ako muli papunta sa gubat. Bitbit ang maliit na basket dahil hindi ako nakatiis. Kahit takot pa rin ako, gusto ko siyang makita. Dave, ako ito. Nandito ulit ako. Luna, bakit bumalik ka kagad? Hindi ako mapalagay. Gusto kitang makita. Gusto kong malaman kung ayos ka lang. Hindi mo na dapat ginawa to. Delikado kagabi. Baka bumalik sila. Dave, kung hindi dahil sa'yo, wala na ako ngayon. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan.
Tinitigan niya ako. Ang mga mata niya, madilim, puno ng lihim. Pero sa kabila ng bigat, naroon din ang lambing. Pinisil niya ang kamay ko. Dave, sabihin mo nga sa akin, bakit palagi kang nasa tamang oras? Bakit parang masyado kang sanay sa pakikipaglaban? Darating ang panahon, Luna. Malalaman mo rin ang lahat. Pero sa ngayon, gusto ko lang maramdaman mong ligtas ka habang kasama ako. Oo, Dave. Ligtas ako sa iyo. Lagi. At kahit pilit kong isipin ang mga duda, kahit ramdam kong may misteryo sa likod ng katahimikan niya, pinili kong paniwalaan ang puso ko. Sa araw na yon, hindi ang takot ang nanaig, hindi ang hinala, kundi ang pagmamahal. Hindi ako mapakali ng gabing yon. May kung anong kumakagat sa isip ko, kaya naglakad ako palayo ng bahay. Ang buwan, kalahati lang ang liwanag, at ang gubat, tila humihinga ng malalim na ingay. Doon ko narinig, isang sigaw. Mahina pero puno ng takot. Sino ka? Lumabas ka dyan! Magpakita ka sa akin! Napahinto ako. Kumabog ang dibdib. Dahan-dahan akong lumapit at nagtago sa likod ng puno. Sa liwanag ng buwan, nakita ko siya. Si Mang Delfin. Isa rin sa mga kaibigan ni Chong Hunyo. Hawak ang gulok niya habang nanginginig. Magpakita ka sa akin kung talagang matapang ka! Magharap tayo! Dave! Ikaw ba yan? Nagpakita ka rin! To! Dahil ikaw naman ang susunod kong papatayin! Sigurado ka ba dyan? Hindi mo ako kaya. At kahit papatay mo naman ako ngayon, hindi naman magbabago ang tingin ng mga tao sa baryo natin. Sa mata nilang lahat, ikaw ang masama! Wala na akong pakialam sa tingin nila sa akin. Basta maubos ko ang lahi nyo. Yun ang importante sa akin ngayon. Uubusin ko kayo mga demonyo! Hindi mo kami maubos kung yan ang iniisip mo. Dahil nagkalat kami kung saan-saan. At hindi mo basta-basta mahanap ang karamihan. Masyado ka ng maraming sinasabi. Ayop ka! Tama na! Bago ko pa maintindihan, nakita ko na ang dugong dumanak mula kay Mang Delfin. Initak ni Dave ng buong lakas sa braso si Mang Delfin. Tumila po ng laman, nagkalat ang dugo sa lupa. Tulog! May tao ba riyan? Parang nagputo lang ng baboy si Dave. Walang pag-aalinlangan. Pira-piraso niyang hiniwa ang katawan. Ang mga bintay pinutol, ang tiyan binuksan, at ang lamang loob, isa-isang iniluwa sa lupa. Ang mga sigaw, unti-unting humina, hanggang wala na. Ang katawan ni Mang Delfin, halos wala nang matira, kundi mga hiwa at buto. Sa ilalim ng buwan, si Dave ay nakayuko, hinihingal, may dugo sa muka. Tila wala na siyang pakialam kung may nakakita. Dave! Napaatras ako. Hawak ang bibig ko para pigilan ang sigaw. Pero naramdaman kong napansin niya ako. Ang mga mata niya dumiretso sa kinatatayuan ko. At sa sandaling yon, ramdam kong wala na akong matatakbuhan. Luna, Hindi ko alam kung ano ang mas malakas, ang kaba ng puso ko o ang kirot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung paano ako nakatakbo palayo sa gubat. Matapos kong makita ang ginawa ni Dave kay Mang Delfin, nanginginig ang buo kong katawan, parang mawawala ng hininga ko. Pero bago pa ako tuluyang makalayo, bigla siyang lumitaw sa harap ko. Pawis, may dugo sa muka, at mga matang puno ng pakiusap. Luna, hintayin mo ako. Huwag kang tumakbo. Layuan mo ako, Dave! Nakita ko ang lahat! Pinatay mo sa Mang Delfin! Pakinggan mo muna ako. Nagkakamali ka ng iniisip.
Hindi siya tao, Luna. Hindi tao. Nakita ko mismo. Narinig ko mga palahaw niya. Dumanak ang dugo niya. Tao siya, Dave! Please, sumama ka na muna sa akin. Doon tayo mag-usap sa kapilya. Kung gusto mong marinig lahat ng totoo, doon ko sasabihin sa'yo. Ramdam ko ang init ng kamay niyang nakahawak sa akin. Duguan din pati kamay niya, kaya kumapit yun sa braso ko. Hindi ko maiwasang mandiri. Hindi ko alam kung matatakot o maaawa. Sa huli, pinili kong sundan siya. Dala ng gulong-gulo kong damdamin. Ang kapilya ay abandonado. Puno ng alikabok at sapot ng gagamba. Ang mga bangko, basag, at ang altar, kupwas. Pero sa gitna nito, nakaupo si Lolo Benedicto. Tahimik, hawak ang rosaryo. Nang makita niya kami, tumango siya. Parang alam na niya ang lahat na darating din ang gabing yon. Luna, salamat at sumama ka. Hayaan mo sana ako magpaliwanag sa lahat ng nakita mo. Hindi ko kayang hayaan kang nagdududa sa akin. Hindi ko rin kayang isipin na kamumuhian mo ako na hindi mo alam ang totoo. Wala akong pakialam sa tingin ng ibang tao sa akin. Pero pagdating sa'yo, gusto kong magpaliwanag. Kasi ang tingin mo lang ang importante sa akin. Kung totoo man ang sinasabi mo, sabihin mo na. Ano ang lahat ng ito, Dave? Oo, pumapatay ako. Hindi ko itatanggi yung nakita mo. Dahil totoo yun. Pero hindi tao ang pinapatay ko. Mga aswang ang inuubos ko. Aswang? Pero paano? Nakita ko mismo si Mang Delphine. Tao yun. Pati ang mga nakitang bangkay, tao sila, Dave. Akala mo lang, ganun ang kakayahan nila. Marunong silang magbalat kayo. Sa mata mo tao, sa mata ng hindi sanay, wala kang makikitang kakaiba. Pero sa akin, nakikita ko kung sino sila talaga. Bakit? Bakit mo ginagawa yan? Dahil bata pa ako nang pinaslang ng mga aswang na yan, ang mga magulang ko, harap-harapan at walang awa. Nakita ko kung paano nila nilapa. Paano nila pinaglaruan ang laman ng tatay at nanay ko. At mula nun, nanumpa ako. Uubusin ko sila hanggang huli. Kaya hindi ako titigil. Ang bawat putol ng katawan, ang bawat patak ng dugo na nakikita mo, yun ang kabayaran sa sakit na iniwan nila sa akin. Pero Dave, yung mga bangkay na natatagpuan sa baryo, mga babae, lalaki, kilala ko sila, tao sila. Hindi lahat. Yung iba oo tao. Pero hindi ako may gawa nun. Mga aswang mismo ang pumapatay ng ganon para ilihis ang tingin ng mga tao ang katotohanan. Para ituro ako. At si Lolo. Kaya pala laging ikaw ang pinagbibintangan. Oo. Alam nilang ako lang may lakas ng loob na kumalaban sa kanilang lahi. Kaya sinusubukan nila akong sirahin. Kaya iniiwas nila ako sa mga tao para isipin nilang ako talagang may ginagawang masama. Pero hindi. Inililigtas ko ang baryo sa mas malaking kapahamakan. Luna, matagal ng lihim ito. Bata pa si Dave. Ako na ang tumulong sa kanya. Tinuruan ko siyang makita ang totoo. Hindi lahat ng matay nakakaunawa. Pero siya, pinili niyang ipaglaban ang katotohanan. At alam niyang tama. Alang-alang na lang sa kanyang mga magulang. Kung totoo nga to, paano ko maniniwala? Tingnan mo ang mga sugat sa katawan niya. Hindi galing sa tao ang mga yan. At sa bawat gabing nagbabantay siya, buhay ang kapalit kung hindi siya lalaban. Hindi nila alam kung gaano kasakit ang ginawa nila sa pamilya ko. Kaya ipaparanas ko rin sa kanilang sakit. Nang doble-doble pa. Hindi sila naawa sa batang ako. Nang umiiyak at nagmamakaawa na huwag nilang papatay ng mga magulang ko. Pero ginawa pa rin nila. Kaya hindi rin ako maawa sa kanila. At papatayin ko sila.
sa mas masakit na paraan. Tana. Tana, naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na, Dave. Basta lagi mong tatandaan, nandito lang ako at si Lolo. Pati na rin si Mama. Nandito lang kami para sa'yo. Pamilya mo kami. Pamilya ka namin. Salamat, Luna. Kayo na lang ni Lolo ang pinaka-importante sa akin ngayon. Kaya gagawin ko ang lahat para iligtas kayong dalawa. Pero Dave, bakit hindi mo sinabi agad sa akin to? Dahil takot akong hindi mo ako maintindihan. Takot akong kamuhian mo. Pero nang makita kitang tumakbo kanina, na parang mawawala ka sa akin, mas natakot akong mawala ka kaysa sa kahit na ano. Dave, kahit gulong-gulo ako, kahit hindi ko pa lubos na maunawaan, naniniwala ako sa'yo. Salamat, Luna. Hindi mo alam kung gaano kahalaga yan para sa akin. Hanggang sa uli, lalaban ako. Hanggang wala ng aswang na magtatago sa dilim. Sa kapilyang yon, sa gitna ng alikabok at pagkabulok, narinig ko ang pinakamatinding katotohanang gumulo sa isip ko. Si Dave. Oo, pumapatay. Pero hindi tao ang kanyang kalaban, kundi mga halimaw na matagal ko nang iniiwasang paniwalaan. At sa kabila ng lahat ng takot at pag-aalinlangan, mas nanaig pa rin ang isang bagay, ang pagmamahal ko sa kanya. Matapos ang lahat ng narinig ko, mabigat ang dibdib kong umalis. Gulong-gulo pa rin ang isip ko. Paano ko haharapin ang katotohanang si Dave ay pumapatay, pero mga aswang pala ang kanyang mga biktima? Habang naglalakad pa uwi, ang paligid ay tila mas madilim kaysa karaniwan. Parang bawat puno may matang nakamasid. Biglang may humahangos mula sa kabilang dako ng daan. Nakita ko si Mama. Tumatakbo siya at halos madapa. Takot na takot at umiiyak. Luna, anak! Tumakbo ka na! Bilisan mo! Ma? Ano nangyari sa'yo? Mga aswang, hinahabol nila ako. Ang tiyong mo at si Jerome, silang nangunguna. Silang pinuno ng mga aswang. Ay, Diyos ko, anak, hindi ko alam na sila pala ang mga halimaw. Ano? Si Chong at si Jerome? Oo, nakita ko mismo. Ang mga mata nila mapula, ang mga ngipin parang hayop. Nakita nila akong nagtatago at muntik na nila akong mapatay. Napatingin ako sa dulo ng landas at doon ko sila nakita. Si Chong Hunyo at Jerome. Pero hindi na tao ang anyo. Ang mga mata nila'y nagliliyab na pula. Ang mga ngipin matutulis. At sa likod nila, may hindi bababa sa 10 halimaw na sumusugod. Diyos ko, ma, anong gagawin natin? Tumakbo tayo, anak, sa kapilya. Doon kina Dave. Doon lang tayo ligtas kung totoong hindi nila kayang mapasok ang tahanan ng Diyos. Hindi na ako nagdalawang isip. Hinawakan ko ang kamay ni Mama at magkasabay kaming tumakbo. Ang lupa'y tila kumakalabog sa bigat ng mga paa ng mga halimaw. Ang bawat sigaw nila ay parang sibat na tumatama sa batok ko. Huwag na kayong magtangkang tumakas. Masusundan pa rin namin kayo kahit saan kayo magpunta. Luna! Hindi ka makakatakas sa amin! Ikaw may kasalanan ng lahat ng ito! Ma, hindi ko na kaya ang bilis nila. Kaya mo, anak. Konti na lang. Tanaw ko na ang kapilya. Hindi ako lumingon, pero ramdam ko ang lapit nila. Bawat galaw ko, parang anino sila sa likod ko. Ang liwanag ng buwan ay hindi nakapagbibigay ng ginhawa. Bagkus, parang mas lalo nitong ipinapakita ang bangis ng kanilang mga ngipin. Natanaw ko ang kapilya. Madilim, ngunit yun lang ang tanging pag-asa namin. Habang papalapit kami, mas lalo pang lumalakas ang mga yabag ng mga halimaw. Chong! Jerome! Tigilan niyo na kami! Huli ka na, Luna!
Dugo mo ang magbibigay lakas sa amin! Tumalon ang isa sa kanila mula sa sanga. Halos maabot ang balikat ko. Napasigaw ako pero bago ako makuha, hinila ako ni Mama. Bilis anak! Huwag kang hihinto! Halos madapa ako sa bilis ng pagtakbo, pero tinutulak ako ng takot. Ang kapilya, ilang dipa na lang. Ang mga halimaw, naaroon na mismo sa likuran. Amoy ko ang lansa nila, parang bulok na karne. Luna! Binilisan ko ang huling hakbang. Sa isang iglap, narating namin ang hagdan ng kapilya at binuksan ang lumang pinto. Sa likod namin, ang mga sigaw ng halimaw, papalapit na parang unos. Dave! Tulungan mo kami! Nandiyan na sila! Hindi bababa sa 10 kasama si Chang at si Jerome! Ano nangyayari? Sila mismo ang mga aswang dito sa baryo! Ano? Sinasabi ko na nga ba? Tulungan niyo kami! Tama lang na dito kayo nagpunta sa kapilya. Ang buong kapilya ay kumakalabog. Ang mga kuko ng mga aswang kumakaskas sa lumang kahoy na pinto. Sinusubukang pwersahin buksan yon para mapasok kami. Si Dave may hawak na boteng puno ng banal na tubig. Ang mga matay naglalagablab ng tapang. Bumigay ang pinto. Sumugod ang una. Mga nilalang na hindi ko kilala, ngunit sigurado akong sila ang mga inutusan ng mag-ama. Ang mga mata nila'y pula, ang bibig naglalaway, at ang mga kuko'y mahahaba. Dave! Nakapasok na sila! Kumanda kayo. Hindi sila makakapasok sa lugar na to nang hindi nadadaplisan ng presensya ng Diyos. Sinugod ng 2 aswang si Dave. Mabilis, parang mga lobo sa dilim. Ngunit sa isang iglap, itinapon niya ang tubig mula sa bote. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, lumayas kayo sa harap ko! Sa isang hampas ng itak, nabiyak ang dibdib ng isa. Ang katawan nito'y naglabas ng usok. Parang natutunaw ang laman. Ang isa na may nadaplisan ulit ng tubig. Nagliyab ang balat hanggang sa bumagsak ito sa harapan namin nang wala ng buhay. Ma! Tulungan natin siya! Oo, anak. Hawak ang mga bote. Sabay kaming nagbuhos ng banal na tubig sa sumunod pang mga halimaw na pumapasok sa pinto. Ang bawat patak parang apoy na dumidikit sa kanilang balat. Hindi kayo tatagal dito! Ang lugar na to'y banal! Ang dugo nyo! Hindi na makakalaban sa ilalim ng krus na to! Sumugod ang 3 pang aswang. Mabilis silang gumapang sa kisame. Nagtatangkang bumaba mula sa itaas. Nanginginig ang kamay ko pero itinutok ko sa kanila ang bote. Umalis kayo! Sige! Subukan niyong lumapit ng masunog kayo! Tumilapon sila pababa. Nagsisisigaw. Halos masunog ang laman hanggang sa bumagsak at hindi na gumalaw. Pero hindi pa tapos. Dumating ang 4 pa. Sabay-sabay, galit na galit. Ang mga mata nila'y parang apoy at ang mga kukoy nangangalit. Hindi nyo ako matatalo! Ang bawat kaluluwa yung nagpakain sa dilim. Ngayon, mamamatay sa ngalan ng makapangyarihang Diyos! Ama naming makapangyarihan, iligtas mo kami sa kasamaan. Itaboy mo ang mga halimaw na to palayo sa iyong banal na tahanan! Isa-isang nagbagsakan ang mga nilalang, ngunit patuloy silang sumusugod. Ang bawat galaw nila ay puno ng galit. Ngunit ang bawat saboy namin ng banal na tubig, parang tabak na hindi nila matakasan. Hindi kayo makakatakas sa paghukom! At sa huling hampas ng itak ni Dave, bumagsak ang natitira. Ang kapilya, puno ng usok at amoy ng nasusunog na laman. Ang mga halimaw na ipinadala ng mag-ama, lahat nakahandusay, patay at naglaho na parang abo.
Kamusta ba? Hindi pa, Luna. Sila lang ang mga inutusan. Ang tunay na halimaw, nasa labas pa rin. Si Junyo at si Jerome. Oh, Diyos ko. Nilingon ko ang pinto ng kapilya. Sa likod ng usok at bangkay ng mga nasawing halimaw, naroon pa rin ang mga anino. Ang mga tinig ni Chong Hunyo at Jerome. Naririnig ko mula sa labas. Malamig. Puno ng pangako ng kamatayan. Hindi nyo kami matatalo, Dave! Hindi kayo makakatakas sa pwersa ng mga swang! At ikaw, Luna, ipapalasap ko sa'yo ang sakit ng pagtataksil mo sa pamilya! Umalingaw-ngaw ang buong kapilya nang bumigay ang pintuan. Pumasok si Chong Hunyo. Nangingintab ang mata, mahahabang ngipin, at ang mukha'y halos hindi ko na makilala bilang tiyuhin ko. Ang anyo niya, kalahating tao, kalahating halimaw. Sa likod, naroon si Jerome. Ngunit hindi pa siya kumikilos para sumugod. Mang Junyo, mukhang medyo pumalpak ako. At hindi ko kagad na lamang isa ka pala sa mga aswang. Pero salamat at nagpakilala ka sa akin ngayon. Sabihin na nating hinintay ko na ang araw na to! Hinihintay! Kung tama ang pagkakatanda ko, hindi ba't anak ka ng mga duwag na yon? Oo! Ako nga, Dave. Isa ako sa pumatay sa kanila, sa mga magulang mo! Oh, Diyos ko. Kumabog ang dibdib ko. Nakita kong nanlilisik ang mga mata ni Dave. Puno ng galit na matagal nang nakabaon. Kaya pala hindi nawala ang mga bangungot dito sa baryo. Ang mga mukhang yun, hindi ko man lubos na tanda. Pero isa ka sa kanila. Pinatay mo ang tatay at nanay ko! Oo, at pinagsawaan pa namin ang dugo nila bago nila pang laman. Bata ka pa noon. Pero kita ko kung paano ka umiiyak, kung paano ka nanginginig. Hindi ko akalaing lalaki kang magiging tinik sa lalamunan ko. Kaya ginawa ko ang lahat para sa iyo mabaling ang galit ng mga tao. At hindi sa aming mga swang. Nagbanggaan ang itak at ang matitigas na kuko. Kumalat ang ingay ng bakal sa buong kapilya. Si Dave, umaalagwa ng galit. Si Chong Hunyo, tumatawa habang tinatanggap ang bawat hampas ng itak sa kanya. Mamamatay ka na ngayon! Sa harap ng krus na to! Huwag kang magmadali. May isa pa akong kasalanan na siguradong ikagugulat ninyo, lalo na ikaw, Marife. Junyo, huwag mong sabihin. Oo, Marife. Ako rin ang pumatay kay Maria. Ang sarili kong asawa at ang ate mo. Hindi, Chong, hindi totoo yan. Totoo, Luna. Nang mabisto niya ang sekreto ko, nang makita niyang nilalamong ko ang laman ng tao isang gabi, nagmamakaawa siya. Pero anong ginawa ko? Nilapastangan ko siya at pinagsasasaksak gamit ang matalingkong ko at inubos ko ang dugo niya. Hayop ka, Junyo. Sarili mong asawa ang ate ko. Hindi na nakatiis si Mama. Dinampot niya ang bote at isinaboy kay Chong Hunyo. Sumirit ang usok sa balat niya at sumigaw siya ng buong lakas at galit. Walang silbiya sa akin. Hindi niyo ako mapapatay. Hindi! Hindi na namin hayaang makapatay ka pa ulit ng mga inosenteng tao rito! Halos mabingi ako sa lakas ng labanan. Ang bawat hampas ni Dave, puno ng galit at paghihiganti. Ang bawat salag ni Chong Hunyo, may kasamang halakhak na nakakakilabot. Ang paligid ng kapilya, umuusok sa patak ng banal na tubig na tumatama sa katawan ng halimaw. Dave, ingat ka! Tumalon si Chong Hunyo. Sumugod kay Dave. Halos mabiyak ang dibdib niya kung hindi lang siya nakaiwas. Ang lakas niya, parang 3 tao.
Makakaganti ka ba sa akin, Dave? O susunod ka rin sa mga magulang mo? Hindi! Ngayon, tatapusin ko ang lahat ng kasamaan mo. Ipaghiganti ko silang lahat. Panginoon, sa iyong kapangyarihan, pawiin mo ang dilim na nasa harap namin. Linisin mo ang halimaw na to ng iyong banal na apoy! Tinamaan sa mukha si Chong Hunyo. Nagsisigaw siya. Ang balat niya'y nagliyab, nagbitak, at makapal ang usok na sumisingaw mula sa kanyang laman. Pero hindi pa rin siya bumibigay. Sa halip, lalo siyang nagngit-ngit sa galit. Hindi ninyo ako mapapatay! Ako ang pinakamatagal ng aswang na nabubuhay dito! Ngunit sa galit ni Dave, natamaan niya ang balikat nito. Bumulwak ang itim na dugo at narinig kong lumagapak ito sa sahig. Si Chong Hunyo napaatras habang nanginginig. Tapusin mo na siya, Dave! Para sa mga magulang mo! Para sa ate ko! Para sa lahat ng pinatay mo! Bumagsak si Chong Hunyo. Halos maabo ang katawan sa dami ng banal na tubig at sugat ng itak na tumama sa kanya. Ang mga mata niya'y naglaho ang pula, napalitan ng abot-usok. Ang halakak niya'y naputol sa isang nakakatindig balahibong ungol. Nilingon ko si Dave. Ang katawan niya, puno ng pinaghalong pawis at dugo. Ang mga kamay nanginginig, ngunit ang mga mata matatag. At sa isang saglit, alam kong natapos na ang bahagi ng kanyang paghihigante. Pero alam ko rin, hindi pa tapos ang lahat. Dahil sa likod ng kapilya, naroon pa si Jerome, nagmamasid at naghihintay. Nakapako ang titig niya kay Dave. Nanginginig ang buong katawan at ang mga matay nagliliyab sa pulang apoy ng puot. Dave! Pinatay mo ang tatay ko! Papatay din kita! Hindi ako nagsisisi sa ginawa ko. Karapat dapat siyang mamatay. Karapat dapat! Aba ko siya! Siya ang nagturo sa akin! Siya ang nagpalaki sa akin! At ikaw, sa sandaling oras, nagawa mong patay ng tatay ko! Jerome! Hindi mo naiintindihan! Ang tatay mong pumatay sa mga magulang ni Dave! Wala akong pakialam! Kahit ano pa ang ginawa niya, wala kang karapatang kuhanin siya sa akin! Ngayon, dudurugin kita hanggang walang matira sa'yo kundi mo to! Sumugod si Jerome. Mas mabilis at mas mabangis kaysa kay Chong Hunyo. Ang kanyang mga kukoy tumama sa sahig, nag-iwan ng malalalim na hiwa. Si Dave, agad inangat ang kanyang itak, ngunit ang lakas ng pinsan ko'y ibang antas. Itong kabayaran din! Para sa lahat ng dugo na ninakaw mo! Hindi ako magnanakaw ng dugo. Mga halimo kayo. Mga mamamatay tao. Kayo ang dahilan ng lahat ng iyon. Kaya huwag ako ang sisisihin mo sa nangyari sa mga kasamahan mong mga demonyo! At ano ka? Ikaw rin! Mamamatay tao! Huwag kang magkunwaring mas banal! Pumapatay ka rin kagaya namin! Hindi siya tulad ninyo! Ang pinapatay niya, kayo! Mga aswang na tulad niyo! Mga palusot! Kasinungalingan! Nakita kita, Luna. Lagi kang nasa tabi niya. Nakikita ko kung paano ka tumitingin sa kanya. Kaya lalasapin kong makita kang masaktan sa pagkamatay niya. Una, papatayin ko siya sa harap mo. Pagkatapos, ikaw ang susunod! Napasinghap ako nang tumama ang kuko ni Jerome sa balikat ni Dave. Dumanak ang dugo. Napasigaw si Dave, ngunit hindi siya tumigil. Gumanti siya ng hampas. Tinamaan ang hita ni Jerome at nagliyab ang dugo sa balat nito nang dapuan ng banal na tubig na pinahid sa kanyang itak. Wala ka pa rin laban sa akin. Kahit sugatan ako, mas malakas pa rin ako kaysa sa'yo.
Mabilis lang akong makakabawi ng lakas! Hindi mo ako matatalo! Hindi ako susuko sa'yo, Jerome! Nagbagsakan ang mga bangko ng kapilya habang patuloy ang salpukan nila. Ang bawat hampas ni Jerome parang bagyo. Ang bawat sipa at dasal ni Dave puno ng desperasyon. Nakita kong lumalalim ang sugat ni Dave at unti-unti siyang nauubusan ng lakas. Luna! Sabuyal mo ng holy water ang pinsan mo! Jerome! Tumigil ka na! Tinamaan ng banal na tubig ang braso ni Jerome hanggang sa nagliyab ang balat niya. Ngunit lalo lang siyang nagalit. Wala kayong tigilan! Hindi niyo ako mapapatay! Hindi ako matatalo ng isang alipin ng Diyos! Panginoon! Gabayan mo ako! Sa isang iglap, parehong tumama ang kanilang mga armas sa isa't isa. Kuko laban sa itak. Pareho silang nadaplisan. Si Dave, tinamaan ng tagiliran. Si Jerome, nasugatan sa dibdib pero hindi pa rin siya bumibigay. Hindi ka titigil. Gusto mong malaman ng tunay kong galit. Hindi lang tatay ko ang nawala sa akin. Ikaw rin ang kumuha sa buhay ng mga kasama naming dapat na mag-aari sa baryo! Hindi! Hindi ako titigil. Pinili ko ang tama. At ngayon, tatapusin ko ang lahat ng kaibangang to! Sa lakas ng huling atake ni Dave, natamaan si Jerome sa balikat. Ngunit bago siya tuluyang bumagsak, umungo siya at tinamaan ng matalim na kuko ang dibdib ni Dave. Luna, huwag kang matakot. Patay na silang lahat. Ngayon na, Luna! Tapusin mo na siya! Buong lakas kong isinaboy ang natitirang banal na tubig kay Jerome. Nagliyab ang buong katawan niya. Umiyak siya ng malakas. Ang balat niya'y nagbitak. Ang laman naglalagas hanggang bumagsak siya. Umaapoy at nagiging abo sa mismong sahig ng kapilya. Hindi mo ako matatalo! Hindi ako mawawala! At doon natapos si Jerome, ang halimaw na pinsan ko, natupok sa harap namin. Ngunit sa bawat tagumpay may kapalit. Si Dave, nakaluhod, duguan, halos mawala ng ulirat. Dave, huwag mong ipikit ang mga mata mo! Luna, tapos na. Ligtas ka na. Oh, Diyos ko, anak! Tulungan niyo kami! Nakasalampak ako sa malamig na sahig. Hawak ang katawan ni Dave na unti-unting lumalambot dahil nawawala na siya ng lakas. Ang dugo niya dahan-dahang bumabalot sa aking damit. Mainit at mabigat. Ang mga mata niya halos hindi na kayang magmulat pero pinipilit niyang buksan para sa akin. Dave, huwag mong gawin to. Huwag mo kong iwanan. Hindi ka pwedeng sumuko. Luna, huwag ka nang umiyak. Hindi ko kayang makita kang ganyan. Paano ako titigil? Nakikita kong nawawala ka sa harap ko. Wala man lang akong magawa para iligtas ka, Dave. Meron kang magagawa. Pakinggan mo ko. Kahit hanggang sa huling hininga ko. Humigpit ang hawak ko sa kanya. Pinilit kong pigilan ang luha ko. Pero lalo lang itong bumuhos. Ramdam kong unti-unting lumalalim ang sugat niya. At wala na akong lakas para pigilan ang oras at hindi siya mawala sa akin. Sabihin mo, Dave.
Sabihin mo kahit ano, makikinig ako. Mahal kita, Luna. Simula pa lang, ramdam ko na. Pero pinili kong ilihim to. Hindi ko akalaing darating ang araw na masasabi ko to sa'yo. Pero sa ganitong paraan pa. Bakit ngayon mo lang sinasabi yan? Bakit kailangan dito pa? Sa oras na mawawala ka na. Kasi ngayon, alam kong wala na akong maitatago pa. Wala nang magiging bukas para sa akin. Dahil alam kong hanggang dito na lang ako. Pero gusto kong malaman mong ikaw lang ang pinakamagandang nangyari sa buhay ko. Bumagsak ang mukha ko sa dibdib niya. Nanginginig. Ang bigat ng bawat salita niya, parang mga sugat na muling bumubukas. Dave! Hindi mo ako pwedeng iwanan. Mahal din kita. Naririnig mo ba? Mahal din kita. Mahal kita. Luna, ulitin mo. Gusto kong marinig ulit. Mahal kita. Ikaw ang mahal ko. Ikaw lang. Wala nang iba. Salamat. Salamat, Luna. Kahit sa huling sandali, narinig ko yan. Hinawakan niya ang mukha ko gamit ang nanginginig niyang kamay. Dinama ko ang lamig na dahan-dahang kumakain sa kanya. Ang mga mata niya ay kumikislap sa luha. Ngunit may kapayapaan. Kung may pagkakataon, sa susunod na buhay, hahanapin ulit kita doon. At doon, hindi na kita bibitawan pa. Hindi kita bibitawan kahit ngayon. Lalaban tayo, Dave. May paraan pa. Huwag mong sayangin ang luha mo. Sa pag-asang meron pang magagawa. Hindi nakakayanin ng katawan ko pero ang pagmamahal ko, yun ang iiwan ko sa'yo. Naramdaman kong dahan-dahan nang bumibitaw ang lakas niya. Sa bawat hinga, may halong pagputol. Parang bawat segundo'y huli na. Dave, wag. Wag mo akong iwan. Pakiusap. Luna, ikaw ang tahanan ko. Dave. Mahal na mahal kita. Ikaw nang bahala kay Lolo. At doon ko naramdamang bumigay na ang katawan niya. Ang kamay niyang nakahawak sa pisngi ko. Dahan-dahang bumagsak sa sahig. Ang mga mata niya tuluyan ang pumikit. Dave! Dave! Nayanig ang buong kaluluwa ko. Para akong pinilas, iniwan sa gitna ng kawalan. Ang mga yakap ko sa katawan niyang malamig, wala nang tugon pabalik. Apo ko! Apo! Ikaw na lang natira sa akin. Bakit ka pa kinuha? Paano na ako ngayon? Si Lolo Benedicto lumuhod sa tabi namin. Niyakap ang bangkay ng apo niya. Ang iyak niya parang batang inagawan ng lahat. Diyos ko! Bakit? Bakit lahat kinuha ninyo? Siya na lang ang pamilyang meron ako! Napayakap ako kay Lolo. Parehong nilalamon ng lungkot. Ang mga sigaw ng puso ko'y wala ng kasagutan. Si Dave, ang lalaking minahal ko. Ang lalaking pinangarap kong makasama. Ngayon,
isa na lang malamig na katawan. Hindi ko alam kung paano. Paano ako mabubuhay nang wala siya? Apo ko! Wala na! Wala na ang mundo ko! Ang kapilya ay natabunan ng abo, dugo at iyak. Ang mga halimaw naglaho. Ngunit kapalit nito, ang pinakamahalagang tao sa buhay ko ay nawala. Sa gitna ng lahat ng ito, hawak ko ang pangako niya na sa susunod na buhay, hahanapin niya ako. Lumipas ang mga taon at ngayon ay tila isang bangungot na lamang ang lahat. Pero bawat detalye, bawat sigaw at bawat luha ay nakaukit pa rin sa puso ko. Pagkatapos ng lahat, dinala namin si Lolo Benedicto pabalik kung saan talaga kami nakatira. Nilisa namin ang masalimuot na baryo. Pagkatapos bigyan ng maayos na burol at libing si Dave, inalagaan namin si Lolo Benedicto na para na ring sariling ama. Binilhan ng gamot, pinakain at binantayan hanggang sa huli. Sa kabila ng lungkot na dulot ng pagkawala ng apo niya, ramdam kong naging magaan ang puso niya nang maisama siya sa pamilya namin. Ngunit gaya ng lahat ng nilalang, dumating din ang oras na tinawag siya ng panahon at sa kanyang pagtulog, tuluyan na siyang namahinga. Minsan, kapag naglalakad ako, lalo na sa tuwing may madadaan ng bukid o bundok, naririnig ko pa rin sa hangin ang tinig ni Dave. Ang mga salitang binitawan niya, ang pangako niyang hahanapin ako sa susunod na buhay, ay parang awit na paulit-ulit na bumabalik. Hindi ko siya nakakalimutan at hindi ko rin balak nakalimutan siya. Ang mga alaala namin, maging ang mga sugat ng nakaraan, ay nagturo sa akin at kay Mama ng isang aral na hindi mabubura. Ang kasamaan, gaano man ito kalakas, ay hindi magwawagi laban sa pag-ibig at pananalig. Hanggang ngayon, dala ko ang bigat ng lahat. Pero sa bawat patak ng ulan at bawat sinag ng araw, ramdam kong naroroon siya. Nakatingin mula sa malayo. At kahit wala na siya, alam kong minahal niya ako hanggang sa huli. At ako man, mamahalin ko pa rin siya hanggat ako'y may hininga. Bago po ako magpaalam sa inyo, gusto ko po sanang mag-iwan ng isang katanungan na sana po'y masagot ninyo, Paula and Popoy. Pati na rin ang listeners kung mabigyan man ng pagkakataong mapili ang kwento kong ito na mabasa ninyo. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ko nung mga oras na yon at naiipit ka na sa sitwasyon sa pagitan ng tiyuhin mo at taong mahal mo, tutulungan niyo pa rin po ba si Dave na makatakas kahit wala ka rin kasiguraduhan sa tunay niyang pagkatao? At ano talaga ang totoo? Sana po, masagot ninyo ako at matutuwa rin akong makabasa sa comment section. Maraming salamat po. Aswang Radio. Welcome back mga mahal nating tagapakinig. Ay nako, hindi pa rin ako makaget over sa kwento ni Luna. Grabe! Alam mo na agad na hindi ordinaryong love story ang mapapakinggan mo eh. At inaamin ko ring naiyak talaga ako. Tama ka, Poy. Ako rin. Napaiyak talaga ako. Talagang nakakakaba, nakakaiyak, at punong-puno ng aral. Halo-halo na, Poy. Pero bago natin sagutin ang tanong ni Luna, gusto muna natin i-share ang aming mga saloobin, ganyan. Syempre, di ba, tayo muna. Realizations at yung pinakatumatak na eksena para sa amin. Ako prangkahan na ha. Ay, talaga? Sobrang na-shock ako. Hindi ko inasahan na magiging ganun kabigat ang kwento. Tama. Yung simple lang sanang bakasyon ni Luna sa probinsya na uwi sa pagkakamulat niya sa isang madilim na katotohanan
na ang kanyang mga kamag-anak pala ay mga aswang. At yung minamahal niyang si Dave ay isang mangangatay. Alam mo yon? Horror meets romance meets family drama. Ang dami kong whiplash habang binabasa ko tong kwentong ito. Ang sakit din dahil kahit mahal na mahal nila ang isa't isa, ang tadhana talaga ang naglayo sa kanila. Yung huling bahagi na namatay si Dave, ang Ay, naku. bigat. Parang after all the battles, ang kamatayan pa rin ang nagwagi. Oh. Pero kasama pa rin ang pag-ibig. Ako naman po, sobrang humanga ako sa tapang ni Luna. Grabe. Hindi lang sa pag-ibig ha, kundi sa pagtanggap ng katotohanan. Ang initial reaction ko, well, naiinis ako sa tsuhin at pinsan niya. Ginamit nila yung pag-ibig ni Luna para lang protektahan ang kanilang sarili at ang kanilang madilim na sekreto. Pero habang tumatagal po, na-realize ko na naawa rin ako sa kanila. They are prisoners of their nature. Pero, English yun. Pero mas lalo akong naantig sa sakripisyo ni Dave. Ang gusto niya lang ay hustisya para sa mga magulang niya. Kaya nang patayin niya ang tsuhin ni Luna, hindi lang yun paghihigante, di ba, Poy? Oo. Yun ay pagtatapos ng isang cycle ng kasamaan. Ang pinakahuwad na part para sa akin ay yung hindi nagdalawang isip si Luna na panigan si Dave. Kahit alam niyang malalagay siya sa peligro at labag sa pamilya niya, kitang-kita ko po yung lakas ng pag-ibig sa desisyon niyang yon. Alam mo pa, ang pag-ibig pala ay talagang blind. Ay, bulag. Pero hindi sa paraang hindi nakikita ang mali. Yan. Blind siya dahil handa kang tanggapin ang dilim ng taong mahal mo. Oy. Hindi ka tumatakbo palayo dahil lang hindi siya perpekto o dahil iba ang kinakaharap niyang laban. Ang aral na natutunan ko dito huwag mong huhusgahan ang isang tao base sa label na ibinibigay sa kanya ng lipunan o ng pamilya mo. Ang pagiging mangangatay ni Dave ay hindi siya nag-alis sa kanyang pagiging mabuting tao na naghahanap ng hustisya. Ang totoong aswang ay yung mga taong pumapatay or pumatay sa mga magulang niya. Yung mga kamag-anak ni Luna na nagtago sa likod ng maskara ng pagiging protective kuno Yes. na pamilya o kamag-anak. Ang na-realize ko naman po ay yung tungkol sa pamilya at katotohanan. Minsan, yung akala mong proteksyon o kanlungan mo, yun pala ang pinagmumula ng panganib, no? Ang aral na tumatak talaga sa akin, ito. Ang tunay na katapangan ay hindi ang pagpatay sa kalaban, kundi yung pagpili sa pag-ibig at katotohanan. Oh, yes! Kahit na ang kapalit ay ang pagtalikod sa sarili mong dugo. Naku, pinatunayan ni Luna na ang pamilya ay hindi lang tungkol sa pagiging magkadugo, kundi tungkol sa pagsuporta sa tama at sa taong nagbibigay sa'yo ng pagmamahal. Ang pag-ibig ni Dave at Luna Poy ay isang patunay na ang kasamaan, gaano man ito kalakas, ay hindi magwawagi laban sa pag-ibig at pananalig. Ang pinakatumatak na eksena para sa akin ay Alin? yung moment na pinili ni Luna na manatili kay Dave Oh, matapos niyang malaman ang lahat. Imagine, ang taong mahal mo kayang pumatay, hindi man ng hayop o tao, pero ng aswang. Ang dami niyang dahilan para tumakbo para magtago at husgahan si Dave. Pero hindi. Ang desisyon niyang yon ang nagpapatunay na tunay siyang nagmamahal. Yun yung I chose you despite everything moment. Napakabihira ng ganong klaseng pag-ibig. Naku, tama ka dyan, Poy. Para sa akin naman, yung after nilang mag-confess, naalala mo yon? Yung after nilang mag-confess, namatay si Dave. Ako, sakit-sakit, no? Grabe. Ito yung part na sobrang sakit pero may kapayapaan din. Parang finally, ayan, natapos na ang laban ni Dave. Nakaganti siya, minahal siya ni Luna, at pumanaw siya ng payapa sa tabi ng babaeng mahal niya. Uy, achievement kaya. Yung huling pangako ni Dave na hahanapin niya si Luna sa susunod na buhay, grabe. Grabe naman talaga po. Naku, ultimate tearjerker talaga yun. Nakakaiyak talaga Yun ang nagbigay ng closure na hindi natapos ang pag-ibig nila sa kamatayan, kundi nag-iwan ng pag-asa. Pag-asa, Poy, para sa eternity. Eternity! Oh, ngayon, Luna. Sasagutin na namin ang tanong mo.
Kung kayo po ba ang nasa sitwasyon ko ng mga oras na yon na naiipit ka na sa sitwasyon sa pagitan ng tiyuhin mo at taong mahal mo, tutulungan niyo pa rin po ba si Dave na makatakas kahit wala ka rin kasiguraduhan sa tunay niyang pagkatao at ano talaga ang totoo? Ang sagot ko ay isang matunog na oo. Ay, grabe naman. Tutulungan ko si Dave na makatakas. Bakit? Kasi sa puntong yon, malinaw na sa'yo kung sino ang totoong biktima at kung sino ang naghahanap ng hustisya. Kahit wala akong kasiguraduhan sa tunay niyang pagkatao, kung siya ba talaga'y simpleng tao o may kakaibang kapangyarihan. At ang nakita mo ay ang kanyang pagiging inosente sa mata ng pag-ibig at hustisya. Ay, Ang tiyuhin mo, base sa kwento mo, ay napatunayang aswang at pumatay sa mga magulang ni Dave. Ang pagpatay ni Dave ay hindi senseless murder. tama. May reason. Oo, ito ay paghihiganti at paghahanap ng katarungan. Ang pagtulong kay Dave ay hindi pagpili sa kriminal. Ito ay pagpili sa pag-ibig at sa tama. Sa ganong sitwasyon, ang kasiguraduhan ay hindi na mahalaga. Ang mahalaga ay ang nararamdaman mo at naging saksi ka. Yes. Si Dave ang mabuting tao. Ang tiyuhin mo, sa kabila ng pagiging pamilya, ang nagdulot ng kasamaan. Sang-ayon ako dyan, Poy. Luna, tutulungan ko rin si Dave ng walang pag-aalinlangan. Sa buhay, Poy, 'di ba? May mga pagkakataon na kailangan mo talagang pumili. Oo naman. Hindi lang sa pagitan ng dalawang tao minsan, kundi sa pagitan ng pag-ibig at takot at sa pagitan ng katotohanan at kasinungalingan. Oh, 'di ba? Ang lalim nun. Sa sitwasyon mo, ipinakita ni Dave ang kabaitan at katapangan, ang mga aswang na pumatay sa mga magulang niya at nagbalak pang manakit sa'yo ay nagtatago sa ilalim ng label na pamilya. Ayun. Ang desisyon mong tulungan si Dave na makatakas ay hindi mo naman kasi ginawa dahil lang sa emosyon. Ginawa mo yun dahil sa katotohanan na nalaman mo. And ikaw mismo, Luna, ang nakakita kung gaano kasakit ang nakaraan ni Dave. Yung pagtulong mo sa kanya ay isang napakagandang heroic act. Isa itong pagpili sa liwanag na ipinakita ni Dave sa'yo, laban sa dilim na dala ng iyong pamilya. Hindi na mahalaga kung ano ang label ni Dave. Ang mahalaga, di ba po, yung pag-ibig na naramdaman mo ay totoo at kanyang dahilan ay makatarungan. Tumpak! Oh, tumpak! Ayan, Luna. Sana nasagot namin ang napakabigat mong tanong. Hirap ng tanong niya. Nagpawisan ako. At ngayon, ibinabalik namin ang tanong na yan sa inyo, mga minamahal naming tagapakinig. Mga kaibigan, paki-comment naman sa comment section ang inyong sagot. Kung kayo si Luna, let's say kayo nga siya, Luna ang pangalan nyo. Tutulungan nyo rin ba si Dave na makatakas? Bakit? At syempre, pakishare din ang inyong pinakatumatak na eksena sa kwento ni na Luna at Dave. Yes. Anong aral ang nakuha ninyo? Maraming salamat sa pagbabahagi ng kwento mo, Luna. Hanggang dito na lang din po ang ating kwentuhan. Ako po si Popoy na nagsasabing, pwede mo akong gawing midnight snack, pero dapat ako ang unang kakagat. At ako naman si Paula na nagsasabing hindi ako nangangain, maliban na lang kung ikaw ang kakainin. At ito ang Aswang Radio. Aswang Radio!